Kasama natin Cartesiano boys. Oh my God, kasama natin. Dalawang Multistrada V4 1260 Javel, dalawang Hyper 950 and 821. Tuesday GP tayo guys. Bigla kayaan lang to kasi si Omar, tropa natin from Las Vegas, babalik na sa Las Vegas this week. And hindi naman tayo makakapag-ride sa Holy Week, kaya parang ito na yung pinaka-ride natin bago mag Holy Week. Pero after nito papasok pa tayo ng opisina, diba? Saan ka ba? Congratulations pala kay brother Mike Bomac for the Street Fighter V4 S G7. Makapugi. Itong mga Cartesiano boys, mga nakakasama ko sa big bike, especially pag Ducati, pag may mga Ducati ride, pero kadalasan nakakasama ko sila na family ride nila. Eh, ang dami nila. So, parang laging laging group ride lagi talaga. Tsaka kagandahan doon, parehas pa kami taga South, kasi lapit lang namin. So anytime nakakasama tayo. Minsan nakakasama rin natin si Ryan, na isa pang naka-hyper, tsaka si Adrian, diba, puro South. Inisip ko kung sasama tayo ng Ducati South Club eh. Itong gamit ni Mark guys, 1260 Multistrada, pogi din. Parang Pikes Peak kasi nakadalawang 17s. Iba yung gulong niya sa Multistrada ng mga V4. Diba naka-staggered size kasi yung Multistrada V4 eh. Ayun dalawang 17s. Yung mag size. Yung sa kasi V4 21 yung harap, 17 yung likod. Di ako nakapagpagas doon sa Petron, putik yan. Ay, bumukas yung gas tank. Hyper. Uy, Mark 1260. Actually guys, nakilala ko si Mark sa Ducati World Week, yung Ducati We Riders 1. Na sila nagpakilala, syempre siya nagpakilala sa family. Eh si Mac pupunta-punta ng uuwi ng Las Vegas. Eksakto yung mga anak ni dito William, mga bagets. Ano mo talaga, bagets tayo eh. Eh si Gabata 19 years old, 20 years old. Si Drake nasa 22 ata, 23. Mga bagets pa na, Ducati na eh. Yung ganung edad ko po, check. Wala eh. HPG. May makakasama tayong malupit na rider mamaya. Dadaanan natin sa Shell. Pala HPG yung galawa nun. As in pagka dumaan yun, parang humahawi yung mga kotse. Merang may wang-wang yun eh. Blup, 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 blup. Ganun yun. Mamaya makita nyo sino. Ang clue natin dun, yellow yung motor niya. Time check guys, 6:45. Usually yan, dapat medyo traffic pero ayoko sana ma-jinx. Pero usually yan, mga ganitong oras traffic na yan, rush hour. Pero nga dahil sobrang nagpa-spike up yung mga gas station or yung prices ng gas and diesel especially. Wala, tignan mo, sabi nga nila parang daig pa natin ang pandemic. And again, na dapat sa mga itong klaseng crisis, naaasahan natin yung mga nasa taas, mga binoto natin. Pero yun, they're just giving us a band-aid solution. And ang nakikinabang, targeted, hindi pang lahatan. Alam naman nila yung dapat gawin, for sure. And alam ko naman nakikinig sila. Hindi ko lang alam bakit hindi kayang i-implement. You know what I'm saying? It should be for all of us. Mayroon pang gawin yung tanggalin yung taxes, kahit man lang sa fuel subsidy, para lahat nakikinabang. Upper class, middle class, eh lahat naman yan nagbabayad ng buwis, diba? Na walang magawa kundi magbayad na magbayad. Hindi ko naman sinasabing pinakakawawa yung mga middle class, but bayad ng buwis na hindi naman ganoon din kalakihan yung sinasahod, but sila yung less na nakakakuha ng tulong from government. Siyempre yung mga higher class or upper class di naman nararamdaman kahit pa paano. Yung middle class, yan yung talagang nakakaramdam din ng yung mga kaya-kaya lang, diba? So nararamdaman din nila yung sufferings na kailangan din nila ng tulong, but laging naisip ng nasa taas,
Hindi, kaya naman nila yan. Sustain naman nila yan. I'm saying, hirap lang. Diba? Tulad ko, tulad natin, no choice naman tayo, diba? Hindi man natin pwede sabihin sa HR natin na ay, wag po natin bayaran yung tax ko for this month. Pwede nyo, pwedeng ganun. Right? Right? And again, di naman dapat iindahin yung taxes eh. Wala namang kaso magbayad ng tax kung nararamdaman, di ba? Kung bumabalik yung serbisyo, kung hindi ka papipilahin ng matagal sa pila ng ahensya ng gobyerno, hindi ka mag-aantay ng, alam mo yun, hindi ka nahahassle, kalsada mo maayos, tingnan mo, lubak-lubak, anak ka ng tipak. Sa Singapore mataas ang tax, pero bakit hindi nila magawa magreklamo? Kasi maayos ang sistema, napakalinis, napaka-organized ng kalsada na wala kang makadadaan ng lubak. Diba? 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 Mapapahay ka na lang. Ay. Woo! Takot ako mag-wheelie, putik. Hindi ko masagad. Kahit pagas tayo. Hindi kaya man ito. Ay, bumukas. Kaya yun muna. Ay, bumukas ang hayop. Mas putol, boss, ha? Sweet spot lang, sweet spot. Ay, naku, naging cause of delay pa tayo. Nag-stock up yung gas tank natin, ayaw maigot. Kaya natin mag-upgrade na ng ano nito, no quick release. Ay, naka, ayaw pa naman ng nag-cause ng delay. Time is gold, you know. Let's go. So nagpagas tayo, full tank. Nagkulang-kulang 900 pesos na dating 500. Hindi pa siya full tank na full tank. Alam ko full tank nito 1.1 eh, kung sagad. May kikitain lang tayo sa Shell Mugun, tapos diretso na tayong Marlux. Ang favorite nating Marcos Highway. Kaya na pa ito nag-aantay dito, kawawa naman. I'm sorry, man. I'm sorry, man. Tara. Sorry. The Yellow Ranger. Yabang yan, nakaganyan motor niya, pero pro street yan, boy. Woo! Nahiya pa si Ninong sumama dito kasi puro daw kami pula. Okay, it's not about the bike. Wala naman sa bike yan, boy. Pero yeah, may mga nakaka-intimidate naman talagang kasama, diba? Pero itong Cortesiano, boys, sobrang down to earth na to kahit big times. Beautiful Tuesday. Ito maganda rin dito sa Cortesiano, boys eh. May talagang pacing lang sila. Alam mo yan, nasarap tignan. Hindi masyadong rat-rat, hindi masyadong mabagal. Sakto lang. Eh, nandun lang tayo. Five reds, one yells.
you're going. Look where you're going. Nice, Mark. Nice, Mark. Dahil naman nagtatrack to sa Las Vegas eh. Ay! Portal yan, Mac, portal yan. Portal yan, Mac. Ay! Sold ya. Sila, paakit pa lang kami. Sarap ng ano ha. Sarap ng gulong natin na Roquefort ha, in fairness. Di ko ma-overtake kasi Mac. Wow! Sabi ko kanina, meron dun yung portal, yung tinatawag. Yun nga. Sabi ko, portal yan, Mac, portal. Sabi ko, gusto pa rin naman. Sorry guys, napasarap. Ano pala tayo guys? Tanay Highlands. Anim. Alrighty. Gas check. Alright. Nice ride. Bumitaw si Macmac. Bumitaw din ako. I thought you're gonna follow me.
Not like that. Bro, si Ninong. Ay, oo, nakikita ko doon. Yung kasama ko dun sa ano. Sa ano, sa video, Oo. Hawaii. Tagtawa ako doon. Ay, yung ano, sa second. Oo, So may pakananan. Basta. Ayos lang. Sabi siguro nung Tesla, ito pala yung mga kamote oh. First time mo dito? You see why this bag is here? Kasi after this, I'm gonna work. Ganda dito guys oh. Ano dito? Tagaytay vibes. Dahil may mga pine trees, ganyan. Solid na. Uwi na tayo. Tamang breakfast lang with the Ducati South Boys. And featuring Ninong Elotsky. Pogi talaga nitong 1260 oh. Nice ride brother ah. Nice ride. Of course our Hyper na napakagastos. Laki no pang ano. Yung gulong na Jabel pang kotse eh. Ano size yan? Rosso for 240 pang kotse. Samantalang yung kotse ko 225 lang. Laki ng motor pa boss. Boss, thank you. Marikay na. Ha? camera. Marami oh. Go. Ito na ka na. Ayan oh. Uy, gag. Nakita yung bike. Pagamitin mo na yung ano. Tamang pacing lang. Chill rides. Rico. So si brother Mac papabalik na ng Las Vegas yan Thursday. Regards sa Vegas boys, Nino and Mike Bamax. Brother, thank you sa pagsama. Next time, huwag kang magdadala. Madadala. Sabi ko, huwag kang madadala. Next time, sama ka daw, sabi ni Tito William. Kasi, ikaw naman daw next time. Pag Sunday, wala kailangan ka na sumama sa amin, boy. Required. Palit na kayo, palit kayo. Next time ulit. Marami nagsabi sa atin kung bakit daw di pa natin na pinapalitan tong motor natin. Siguro marami na nagsasawa na rin sa inyo, ano? Pero tulad na sabi ko guys, walang kapantay itong Hyper for me. Sobrang sarap gamitin sa city, mapalong ride. Sobrang komportable lang ako. And it feels like, alam mo yon, personality ko yung dinadrive ko. Alam, kaya niya maging mabait, kaya niya maging maangas, something like that. Kaya every time na sinasabi kong papalitan ko siya, nalulungkot ako. And every time na meron na akong kadi, kinakancel ko cause iba talaga yung feeling ng Hyper. Yung height niya, yung power niya, na hindi ko na-experience yung mga modelo such as 950, such as 939. Very satisfied and happy with this bike. Alam mo yun, baga gusto ko na lang siya i-upgrade ng i-upgrade. I just hope and let's all pray. Yan din ang panawagan ng church
na pagdasal natin na matapos na yung gera, kasi wala namang magandang naidudulot yan sa mundo, ang gera. Pagdasal natin yung mga leader na tanggalin yung pride, kasi for me pride lang yung gera-gera eh. Kasi gusto nila patunayan na malakas sila, they have the best military. Pati na sila mag-focus kung saan sila malakas talaga na pwedeng mag-usbong pa yung economy, di ba? Kasi people yung makikinabang, hindi tulad ng gera na yan. Wala namang makikinabang niya kundi pride eh. And lahat nagsasuffer, buong mundo, di ba? Direct or indirect. Kumbaga walang gera talaga sa Pilipinas, pero tinatama tayo ng effect ng gera na yon. Every time na may ini-interview na lolo na chuper, ganyan, yung dinodocument yung buhay nila, halo-halo yung feeling ko eh. Nagagalit na, naaawa na bakit sobrang bakil kumilos ng ano natin, gobyerno. They're just one of the million voices, pero wala, hindi naman pinapakinggan. So ano pang sense, ikaw lang din talo sa dulo, kasi pati stress ka lang, maapektuhan lang yung health mo. You know what I'm saying? Gawin kundi magdasal. I believe na prayers are powerful. Alright guys, kung mga sa part of video ito, maraming salamat sa pagtapos. Big shoutout sa mga nakasama natin, Tito William, Gab, Drake, Mac, and Ninong Lotsky for this breakfast ride before work. Safari boys. Until our next vlog guys, peace out and babush.